Gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Marcos doon, unang panahon, Marcos dito. Basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung Constitution. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan niyo muna. Pag-iusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, napasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin Diyod sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung lahat ng sa Malacanang, persa lang ang jackie nila, pati panty. Yang lahat dyan, mga paintings, lahat makita mo, kayamanan ng Pilipino yan. Ano mo, si Marcos, pasyad-pasyad na lang yan. Ito mga kabanat, itong si President Duterte nagsalita sa Liwasang Bonifacio, Manila. Nagkaroon ng prayer rally, no? Halos daily, araw-araw o some other day. Itong mga supporters ni Kibuloy, kay President Duterte, ay nagrarally sa Liwasang Bonifacio. So ngayon nagsalita dito si President Duterte. No, gusto ko i-share sa inyo mga kabanat, gusto ko makuha kasing reaction nyo about dito sa kasi nagsasabi. Medyo sang-ayon, hindi sang-ayon. Parang hindi ko alam kung saan ako pupunta dito eh. No? Parang hindi naman ako sang-ayon sa mga sinasabi niya. Kasi mga kabanat, pati yung si dating Ferdinand Marcos Sr., yung tatay ni President Bongbong Marcos, ay dinamay na dito ni President Duterte na kinalikot daw yung Constitution para humaba yung termino. Yun daw ang ginawa ni dating President Ferdinand Marcos Sr. sa Constitution, kaya daw umabot ng 20 years yung termino. Pero parang nakalimutan ata ni President Duterte na nagkaroon ng martial law eh. Yun ang problema. Yun ang problema ngayon kay President Duterte, no? Parang nagsasalita kumbaga sa salitang Bisaya, nagsasalitang nag-alimunog. Kumbaga naghahambal lang ga-alimunog. Ibig sabihin, gahambal na parang hindi niya alam yung pinagsasabi niya, no? Kasi para sa akin, ang martial law kasi isa sa mga magandang ginawa, kasi alam nyo, ang martial law ay nasa batas yan. Pag hindi mo ginawa yan, kawawa yung bansa. Alam naman natin yung reason kaya nagkaroon ng martial law, no? Nagkaroon ng martial law. Pero parang sabi kasi naman ni President Duterte, kaya daw umaba, no? Kinalikot daw ni Ferdinand Marcos Sr. yung saligang batas, ang Constitution, kaya umaba yung termino. At ito daw ngayon ang ginagawa ni President Bongbong Marcos. Marcos daw nagkalikot noon. Marcos din daw ngayon ang gustong kakalikot na sa Constitution. At kasama daw dyan yung asawa niya, ni President Marcos, at itong si Martin Romualdez na nag-aambisyon din, mga kabanat. So gusto ko i-share sa inyo yung video na ito. Ang video na ito, credit natin sa SMNI. Sila kasi nag-live, no? Sana hindi tayo i-copyright ni SMNI, ha? No? Para patas-patas, no?
So, yun, mga kaban, i-share ko sa inyo, kayo nang humusga dito sa speech ni dating President Duterte sa kanyang ano. At ang medyo nakakabahala, may binanggit siya dito, iwasan daw na pumunta sa Malacanang muna. Diba? Yung bang kagaya na nangyari nung kay Ferdinand Marcos na sumugod yung mga tao sa Malacanang, no? Mayroon siyang pinitik na isang word dito na medyo nakakabahala ito kapag wag naman sana mangyari. Wag na sanang umulit yung nakaraan na ganun, no? So panoorin natin ito. Minsan kasi nasolsolan, minsan ganito, church chain, no? Dapat titingnan mo na samantalang na sa panahon ni President Duterte nagkaroon din ng charter change pero wala namang umalma doon, no? Hindi nakapasa. So dumadaan naman yan sa Kongreso kung hindi talagang nandiyan naman yung senador, mga congressman nagbabantay niyan. So bago yan, panoorin na lang muna natin itong sinabi ni President Duterte. Hello, mic test. Dali lang, medyo iba. Gusto niyang kulikutin, pakialaman, kalkalin niya ang Constitution. Unfortunately, Ferdinand Marcos Sr. Kaya nakataroon tayo ng from 4 years to another 4 years to martial law hanggang naging 20 years. He could have done it in 10 years. But because they wanted themselves in power, may mga tao dito kayo, binanganak kayo si Marcos, namatayin lang kayo dyan sa nilibing kayo, si Marcos pa rin ang presidente ninyo. Yan lang na nga. Ito yung konstitusyon ngayon. Bantay kayo dito. Bantay kayo dito. It would have a long and lasting, miserable life for you all. Ito yung konstitusyon natin. Ang una talang gumalaw nito, iba-iba niya, si Marcos. Maniwalat ka hindi. After a few decades, ang pangalawang taong gustong kumalkal ng konstitusyon natin, putang ina, Marcos rin. Ano ang dahilan? Gusto lang nilang ito. Sabi man itong mga putang ina, naging congressman rin ako. Sabi nila, ito lang mga provision, edukasyon, papasukin natin yung mga lahat na, Princeton, kung ano yung maganda. Okay naman tayo. Yung UP natin hindi naman matatalo. Education, advertisement. Para sa akin, hindi na kailangan. Walang putang ina, walang kwenta. Yan ang excuse ni Marcos noon. Pati ang excuse ni Marcos noon. Marcos. Pareho-pareho yung linya. Except dito, sa isang linya lang, nandyan. Yan lang ang target nila. Ito, excuse yan ito para mabuksan lang ang konstitusyon. Hindi mo sabihin na ito lang ang galawin namin. Pag nagalaw yung konstitusyon, putang ina, walang makakapara. Lahat na, everything goes. Ang gusto nilang pakialaman, ito, yung termino ng tatay niya na binalastog niya at itong konstitusyon ngayon ni Martin Romualdez, asawa si Lisa, pati si Bongbong. Ano ang gusto nila? Pahabaan ang konstitusyon.
Kasi noon nga, nilampastagan ni Marcos, napaalis siya sa Pilipinas, sinauli yung original. Pero, ginawang original, pero ang Ang original. Hindi ko maintindihan. Alam mo yung mga kabanat, pasensya na ha, pero naging supporters ako ni President Duterte. Pero hindi ko maintindihan itong birada niya ngayon, mga kabanat. Parang ano siya. Imagine mo, alam naman natin yung constitution ngayon na umiiral sa ating bansa. Hindi naman si President Ferdinand Marcos ang gumawa nun. Kay Cory na yan, in 1987 constitution. Wala na yan eh. Yung 6 years terms lang ng presidente. Hindi na yan kay President Ferdinand Marcos eh. Kay Cory na yan. So, medyo hindi ko maintindihan. At alam naman natin, isa sa mga dahilan kaya humaba yung termino ni President Marcos noon kasi dahil sa martial law eh. No? Parang lalong gumugulo itong pakikialam ni President Duterte dito sa sitwasyon na ito, no? Na nabibigyan niya ng ibang mataas na kahulugan. Totoo lang, dininay naman niya ni President Bongbong Marcos eh, no? Maaga pa naman kasi. Maaga pa, halos 2 years pa lang si President Bongbong Marcos. Siguro kung nandoon na sa hakbang na matatapos niya yung termino niya at pinipilit niya pa rin ng ganitong medyo umalma ka pero malayo pa eh. Kumbaga, hayaan mo munang matapos yung kanyang termino bago tayo mag-react dito. Ang problema kasi kay President Duterte, mamaya baka i-deny niya na naman ito, gaya nakaraan, no? Hindi daw siya nagsabi na adik itong si President Bongbong Marcos, no? Dininay niya, wala daw siyang sinabi, 'di ba, sa kanyang pero alam naman natin mayroon siyang binanggit pero nung huli niyang interview ay dininay niya ito. Hindi daw siya nagsalita ng gano'n. Medyo mahirap paniwalaan ngayon si President Duterte, mga kabanat, at doon sa mga birada niya ngayon patungkol sa Marcos Junior Senior na binalastog daw ni ng termino. So nakalimutan niya na nagkaroon ng martial law. At ang reason kaya nagkaroon ng martial law dahil nga sa mga NPA na ito. So nakalimutan niya, mga kabanat. Nakalimutan niya, dati pinori niya itong tatay ni President Bongbong Marcos, itong si Ferdinand Marcos. Ngayon medyo inalipusta niya. So hindi natin maintindihan kung ano ba talagang galaw ni President Duterte, no? So tuloy natin. One term lang ang president. 6 years, walang re-election. Kagaya So yan. Sa akin. Yung constitution na inabot under which Marcos was elected, ganon rin. One term, 6 years. Ito, excuses na lang ito. Kagaya nito ni Marcos noon sa tatay niya. Ang puntarya talaga nila, ito. Yung term extension. Noon po. So yun ang ipinipilit nila, yung term extension daw, no? Gusto daw palawigin yung pagiging pangulo ni President Bongbong Marcos. Yun ang binabato nila ngayon sa administrasyon ni Marcos, no? At saka doon sa nag-ugat kasi ito, mga kabanat, nung nagkaroon ng People Initiative. Pero dapat dahan-dahan dito ang dapat magdahan-dahan dito si President Duterte. Baka ang alam niyo ang nakinabang dito, mga kabanat, sa ganitong bangayan, Duterte versus Marcos ang bangayan ngayon eh. Ang mga dilawan, ang mga oposisyon ay parang wala na. Ngayon yung opposition, mga kabanat, sila yung nagpapalakas. Gusto nilang umangat eh. Kasi ito ngayong Duterte at saka Marcos, sila yung nagbakbakbakan. Nag-aaway ngayon. Nagbabangayan. So, ang nangyari ngayon, itong opposition, nakalimutan nila ang totoong kalaban nila, yung mga opposition na kontra ng... Kita mo si Trillanes ngayon, tuwang-tuwa ngayon si Trillanes dahil yung mga nasa Duterte at saka Marcos ngayon, sila yung naglalaban. 'Di ba? Ang dapat itong mga opposition na ito, sila yung gagawa ngayon ng ingay para
pabagsakin itong Duterte at saka Marcos. Pero ngayon, ang Marcos Duterte na naglalaban, no? Sa pamagitan nito si President Duterte nagsalita rin patungkol sa ang mali lang kasi ng bakit kasi pinayagan nila yung People Initiative, bakit kasi inudyukan? Kasi dapat titingnan din ni President Duterte. Baka mamaya nasa likod ng People Initiative ito ay mga din, kumbaga gamitin natin yung word, baka mamaya mga opposition din ginamit yung ganong paraan para masira yung pagtitiwala ng dalawa, Marcos at saka Duterte. Mamaya yung halimbawa gumalaw ang oposisyon para kunwari ay ganyan, at para alam naman natin yung tao allergy dyan sa mga ganyong, lalo ng pagpapalit ng constitution, no? Ay pinipilit tapos ang sinisisi ngayon itong si President Bongbong Marcos. Yun nga, no? So nakakatakot pa yung last dito sa huling banda na sinabi ni President Duterte, yung susugod sa Malacanang. Yun ang Because mas madali yun at walang objection. So, kung may galawin man ang konstitusyon, isa lang. Pahabain lang talaga ni Marcos kung anong ginawa ng tatay niya, gagawin niya. Ako, na-elected ako under this constitution. It says that I served 6 years. Then after that, I go out. Umalis ako. So, yun nga. Hindi sa akin kasi, medyo hindi ako sangayon sa mga binaano ni President Duterte. No? Sa akin, wala pang 3 years ito si President Bongbong Marcos. Alangan naman gusto niya atang bumaba na si President Bongbong Marcos sa posisyon No? Ito ata. At saka, parang lahat ng galit ngayon ay binato nila kay President Marcos, no? Kasi parang galaw kasi kasi si President Marcos ay walang gaya ng Isiminay, no? Gaya kay Kibuloy, no? Parang halo-halo na yung galit nila kay pinupukol ngayon sa admin ni President Bongbong Marcos. Pero itong mga tao talaga, Marcos doon, unang panahon, Marcos dito, basta panahon ng Marcos, putang ina, napakialaman talaga yung konstitusyon. Pinapahaba yung trabaho. Huwag kayong pumayag na ganon. Ito sa last part, panoorin niyo mabuti mga kababayan. Kababuyan yan. Sabi ko sa iyo, hindi tayo magkakilala lahat. Kung unang panahong nagkita tayo dito sa Maynila, magpatayan tayo. Ilocano ka, Batanggenyo ako, Bisaya ako, Waray, Buro. But in 1935, yung matatanda natin, yung mga minuno natin, nung binatawan tayo ng Espanyol, ang Espanyol, 100 years. 400 years. Pumasok ang Amerikano because the Spanish War, natalo, nagdusa, nagpakahirap sa mga banyaga. Tuyo sa ulo talaga ang mga Awang-awa ako sa military. Mababait yan sila. Ito mga kabanat, panoorin niyo mabuti ito. Awang-awa ako sa mga polis. Yung mga polis, maraming gago dyan. Yung iba, pwede nyo yung patayin. Pero sila sa trabaho nila, medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical
na mapunta sa Malacanang. Iwasan niyo muna. So, yun, iwasan nyo na muna. Parang nanggagatong itong si President Duterte. Hindi ako sang-ayon dito sa mga term na ginamit niya. Una, masyado pang maaga itong si Presidenta Duterte para magbigay ng spekulasyon na gustong tumagal sa posisyon itong si President Bongbong Marcos. Kasi una, hindi pa nangalahati yung termino ni President Bongbong Marcos. Pero nagbigay na siya ng ganong speculation na gusto daw ni President Bongbong Marcos pahabain ang kanilang termino. So mas maaga, masyado niyang ginagatungan itong taong bayan para magalit dito kay President Bongbong Marcos. Kaya ngayon, sabi ko, no? Bago yan, tatapusin ko na lang ito. Balik natin kundi para maintindihan niyo talaga ito. Medyo talagang matino yan sila. I would like to caution you that hindi pa tayo umabot ng critical na mapunta sa Malacanang. Iwasan niyo muna. Pakiusap ko lang sa inyo. Let us make this rally peaceful in the meantime. Total, hindi naman tayo ginagawa. Wala namang nagkikano sa atin ng polis. Wala. Hindi naman tayo iniistorbo. Kaya mag-demonstration ba tayo? Dito lang muna tayo. Let us not go into the seat of the governing power. Kasi doon may mga national treasures tayo. Kagaya nung una nangyari kay Marcos, pasok ang Malacanang, marami ang nasira. Hindi man kanila yon sa Malacanang. Atin dyan sa Pilipino. Ano sa Tagalog? Bahandi. Ano bang bahandi? Yung presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Ang militar, gitna. Kung pagdating ako ng gitna, kasi ayaw ko, naging presidente kasi ako, naintindihan ko trabaho nila. Mahal ko ang militar. Mahal ko ang mga polis. Let us avoid nawala man nung ano ko dito. Pero the incident. Hindi pa. Dadating yan. Hindi talaga. Pagdalang itong si alam mo si Marcos pasyad na lang yan. Gusto niyang. So yan mga kabanat, hanggang dyan yung ating video patungkol dito sa speech ni President Duterte doon sa Liwasang Bonifacio. Kagabi ito mga kabanat, nangyari kung saan pinatutsadahan niya ng mabuti itong si President Marcos na gustong pabahain yung termino. At sa bandang huli mga kabanat, mayroon siyang pahiwatig na iwasan daw muna na pumunta sa Malacanang. Kasi nung nakaraan daw ang panahon nung sinugod si Senior Marcos ay marami daw nasirang treasure. So ibig sabihin pa mayroong plano, may plano. Sa akin mga kabanat, masyadong hilaw, yung kanang batayan pa ngayon na pahabain ang termino ni Marcos dahil ang aga-aga pa nga eh. 'Di ba? Ang aga-aga pa. Sa akin hayaan siguro muna matapos yung termino nitong si Bongbong Marcos bago umaksyon kasi ngayong panahon hindi naman uubra talaga yung mga ganung style dahil nga
kahit sabihin natin pasa nila sa konstitusyon na pahabahan ng termino, bababa yan sa pamamagitan ng taong bayan dahil iba na ngayon, iba noon at iba ngayon, no? Iba ngayon at iba noon at iba ngayon. Mas high-tech ngayon mga kabanat. Alam ng taong bayan yung galaw ng Malacanang, no? At saka itong mga yung mga sinasabi niya na ginagamit ni President mo. Ito'y pa lang, speculation at pananaw niya. Nga lang mahirap naman talaga paniwalaan itong si President Duterte. Yung sinalita niya ngayon, bandang huli bawawiin niya. Nakaraan niya, sinabi niya na wala daw siyang sinabi na adik si Marcos. Pero sa kanyang mga speech noon, sa ganitong posisyon din, parang prayer rally din, binanggit niya rin doon na itong si President Marcos ay adik. Baka mamaya bawiin niya namang sinasabi niya na yung kasi dito makikita natin niya parang sinisiraan niya yung tatay ni kumbaga yung dating President Ferdinand Marcos na sinisiraan niya mga kabanat. Medyo hindi ako, parang naguguluhan ako kay President Duterte ngayon kung ano ba talagang takbos ang utak. Medyo malabo So yun lang muna mga kabanat ng video. Maraming salamat, comment, reaction dyan sa sinasabi ni President Duterte. So ilagay ko mauna itong part ng video, mahaba yung sa bandang parang critical level yung pahayag niya dito So itong iuuna ko.